What's up mga talentado? It's cooking time again! For today's video ay magluluto ulit tayo ng isang putok-batok. Ang lulutuin natin for today ay patatim. So isa ito sa paborito ng aking mga junakis. At paborito ko na rin syempre, putok-batok eh. Kaya wag na natin patagalin to. So, nahugasan na nga natin ang ating pata at umpisa na natin ang pag-prepare ng ating mga gagamiting ingredients. So, isang sibuyas, iniwa ko lang ng cubes at nagpipit-pit tayo ng bawang, 6 na cloves ng bawang. Ito yung nakakairitang part ng pagpe-prepare ng ingredients yung pagbabalat ng bawang. So, i-mince lang natin ng konti. Hindi naman kailangan pinong-pino. Kasi sasalain din naman natin mamaya yan So, ayan. Kapag-hiwa na tayo ng bawang at sibuyas, balatan naman natin ang ating carrots. At ito ay gagamitin natin mamaya sa pang-garnish. Carrots at bok choy. So, naglalagay tayo nito para pandagdag kulay. Dahil kapag makulay ang buhay, yummy! Diba? Alright! Sayang kaya kinain ko. Kesa itapon, di ba? Manamis-namis. So itong bok choy natin ay tatanggalan lang natin ng pinaka-ugat-ugat niya. At tuhugasan natin yan. So, pakuluan muna natin ang ating pata. Hindi naman kailangang pakuluan ng matagal para lumambot dahil palalambutin natin mamaya yan ng bonggam-bongga. Papakuluan natin siya para matanggal lang yung mga impurities at saka yung mga hindi ka nais-nais na amoy ng ating pata. So, mga ilang minuto lang yan pag kumulo. At baliktarin lang and then okay na. Tapos yung mga bula-bula sa ibabaw na yan, yan yung impurities, yan yung tatanggalin natin. And then yung pinagpakuluan ay magagamit pa natin mamaya yan para sa pagpapalambot ng ating pata. Alright! Ngayon naman ay magpainit tayo ng kawali dahil isi-sear natin ang ating pata. At kapag mainit na ang kawali ay lagay na natin yung pata. Hindi naman kailangan prituhin yan. Isinisir lang natin ang meat para maging firm yung balat. No? Para maging intact yung ating baboy. At saka for added colors na rin. No? Mas kaakit-akit ang pagkain kapag makulay. Pag maganda ang kulay. Alright. So ingat lang dito kasi tumatalsik yan.
At biling-bilingin nyo para hindi masunog yung ilalim. Katulad yan. Pero okay yan. Kasi added flavor din yan, yung Maillard. Ganyan dapat ang kalalabasan yan. So, prepare na natin yung ating pinaka-sauce. So, 1 cup na toyo, 3/4 cup ng vinegar o suka. And then, oyster sauce. Na itago natin sa pangalang Mamasitas. Pekenemen. And then, lalagay na natin yung ating mga aromatics. Ating bawang sibuyas, 2 pirasong star anise, at dahon ng laurel. At meron tayong paminta. Dahil hindi available yung pamintang buo, pamintang durog ang ating gagamitin. At syempre, para mas mabilis lumambot ang ating karne, lagyan natin ng pineapple juice. For added flavors, syempre. Nakakatulong magpalambot ng meat ang pineapple juice or any citrus na pwede nating ihalo. At ito ang aking secret ingredients. Dahil wala tayong cooking wine, pwede tayong gumamit ng brandy or rum. Nakakadagdag din yan sa flavor ng ating dish na hindi mo maipaliwanag na linamnam. Sabaw nung pinagpakuluan natin kanina, 2 cups, dagdag natin dyan. And then, ready na siya para palambutin. Tatakpan na natin ang ating pressure cooker. So, gumagamit tayo ng pressure cooker para mabilis mapalambot ang ating karne. At para tipid na rin sa gas, tipid rin sa oras. So, marami tayong masasave. Mas mapapabilis natin ang ating pagluluto. Ayan na nga. Pinapalambutan na natin. So, nasa 1 oras na siyang kumukulo. At ngayon ay tanggalin na natin yung pressure ng pressure cooker natin. And let's check. Baka natuyuan na siya ng sabaw. So, ayan, baliktarin lang natin para maging pantay yung kulay. Naglagay na nga pala tayo ng brown sugar sa part na to. Sorry, hindi na lang nakakuha ng video. Ngayon, bubuhusan natin ng sauce para mas kumapit yung lasa at pumantay yung kulay. So, okay na yan. And ready na tayo for plating. At ayan nga, magpa-plating na tayo. So yung bok choy natin tsaka yung carrots ay blinanch na natin kanina dun sa pinagpakuluan ng baboy natin, ng pata. So, advice ko lang, konting tip, pag magbablanch kayo ng gulay, no, mga
1 minute lang para hindi siya malanta ng gusto, no? Para crunchy pa rin. And then pagkahango nyo, ilagay nyo sa malamig na tubig or buhusan nyo ng malamig na tubig para ma-stop yung cooking process nya at saka para ma-maintain natin yung magandang kulay ng ating gulay. So, ito na nga pala yung ating pinaka-exciting na part. Dahil konti na lang ay matitikman na natin ang ating patatim. Bahala na kayo kung paano nyo ipi-plate, no? Kanya-kanya naman tayo ng diskarte sa ganito eh. Gusto ko lang naman lumutang yung kulay kaya nagdagdag tayo ng carrots para may color blend. Alright. At ngayon, buhusan natin siya ng sauce. So, sinala na natin yung sauce. Wala na dyan yung mga aromatics na nilagay natin. At pinalapot natin siya. Naglagay lang tayo ng slurry. Yung cornstarch ay i-dilute nyo sa tubig. And then, ihalo nyo siya habang kumukulo. At haluing mabuti para hindi magdugo. At ito na ang ating finished product. Ang ating patatim. Yummy, yummy! Wow! Cholesterol is waving! Ito na nga ang pinaka-exciting part ng video. Ngayon naman ay titikman natin ang ating patatim. Tikiman time! Lambot nito guys, grabe. Gari na naman ang kanin. Tignan natin. Ito ba yan? So kung umabot ka sa part ng video ito, maraming salamat sa iyong panonood. At para sa mga bago nating manonood or sa mga naligaw sa channel natin, please subscribe my YouTube channel, Henyo Talentado, and follow my Facebook account, Henyo Talentado. At don't forget to comment, like, and share kung nagustuhan nyo ang video ko. And wag din kalimutang pinutin ang notification bell para updated kayo sa mga bago nating uploads. Salamat!
Panalo to guys. Kailangan to may kanin. Muli, ito ang inyong henyo talentado na nagpapaalala, nagsasabi, every day may not be good, but there's something good in every day. Paalam! Bye-bye!